Hindi ba't ikaw ang alalay ni Mang Tiago? Mara, hindi ba? Ikaw yon. May alam ka din sa ganyan, hindi ba? Hindi lang yun yung aking agimat laban sa puwersa ng kadiliman. Meron pang isa, mas malakas at mas mabisa. Itong totoong nagbibigay sa akin ng hindi matatawarang kapangyarihan at mabuting kalusugan. Walang makakapigil sa hari mo doon. Hintayin mo lang. Lahat ng tao dito magiging aswang din. Lahat kayo magiging katulad namin. Isa lamang akong ordinaryong dalaga, Miss Clar. Mahinhin at sabi nga nila ay di makabasag pinggan. Wala akong kumpiyansa at napakababa ang tingin sa sarili. Hindi ba't karamihan naman sa mga kasambahay ay ganon ang pakiramdam? Dahil minsan, mas mababa pa sa tao ang turing sa amin. Pero minsan naman, nadadapuan ng swerte at merong amo na ubod ng bait. Sa ganitong setup po nagsisimula ang aking ibabahagi sa araw na ito. Hayaan niyo akong ipakilala sa inyo si Mang Tiago, ang aking amain, at ang mag-ina niyang napakasahol ang ugali. Ako po si Mara, at ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Mara, halika nga muna dito, iha. Po, ano po yon? Handa na po yung almusal, tatang. Pwede na po kayong kumain. Maya-maya na yan. Halika muna dito. Tignan mo to. Pumasok ako sa maliit na kwarto na nagmistulang butika na sa dami ng mga maliliit na bote at mga halamang gamot. Lumapit ako sa amo kong si Mang Tiago. Isang batikang albularyo na saksakan ng bait kahit sikat siya sa buong lugar. Tinuro niya ang boteng iniwan ko sa taas ng kanyang lamesa kagabi. Gamot na pinagawa niya sa akin para sa kapitbahay na kumonsulta sa kanya. Isang taon na rin akong tinuturuan ni Mang Tiago ng mga kaalaman niya sa panggagamot. Kaya ngayon, kadalasan ay hinahayaan na niya akong gumawa ng mga gamot para malinang ang karunungan ko. Abay, Mara, iha. Napakagaling ng ginawa mo. Tamang-tama yung pagkakatimpla mo nito. Sigurado matutuwa si Mang Elmer sa nagawa mong panlunas sa karamdaman niya. Talaga po, Tang? Sakto lang po. Medyo nag-alangan nga po ko dun sa huli kong nilagay eh. Abay, nagpakumbaba ka pa. Hindi ka pa talaga sigurado niyan? Abay, konti na lang. Pwede mo na akong palitan ah. Pwede na akong magretiro. Sobra naman po kayo. Wala pong makakapalit sa inyo. Kayo po kaya yung pinakamagaling na albularyo. Lahat po dito sa bayan sumasang-ayon dyan. Anuhin naman yung galing ko, may edad na ako. Ang sinasabi ko lang magaling ka, Mara. Pero pwede mo din gamitin yan. Huwag kang mahihiya na ipakita ang kaya mong gawin. Dapat proud ka palagi. Hindi ang ganyan lagay mo na minamaliit yung sarili mo. Na-apply ko naman po lahat ng natutunan ko dito sa pagtulong sa inyo. Labis-labis na nga po yun eh. Saan po kayo nakakita ng kasambahay na tinuturuan ng amo ng ganito, di ba? Hindi pa yun sapat. Marami ka pang pwedeng magawa sa kakayanan mo. Malakas ka at sigurado ko kung magsasanay ka, magagapi mo yung mga aswang dito sa baryo natin, kagaya ko. Naku po, pagdating po sa aswangan, pinapaubaya ko na po yan sa inyo. Nakakatakot eh. Minsan, hindi talaga natin mapipili yon, iha. At matalino ka din. Pwede ka pa mag-aral. Marami kang pwedeng matutunan kung susubukan mo lang. Hindi lang naman ako'y marunong sa ganito. Pwede ka pang matuto sa iba. Kontento na po ako, tatang. Masaya na po ako sa pamamasukan dito sa inyo bilang kasambahay. At laking pasalamat ko na nga po na natuturuan niyo ako sa mga pamamaraan niyo bilang albularyo. Sapat na po sa akin ang lahat ng yon. Pero Mara... Hoy Mara! Ano ba yan? Bakit ang tagal-tagal mo? Kanina pa kitang tinatawag sa kwarto. Hindi mo
ba ako naririnig? Walang iya ka talaga. Saan ka nakakita ng muchacha na hindi pinapansin ng utos ng amo? Ay ma'am, pasensya na po. Hindi ko po kasi kayo narinig. Ay nako, napakadami mong palusot. At akala mo ba hindi ko narinig ang sabi mo ngayon? Tinatawag mo na namang tatang ang asawa ko. Hindi ba't sinabi ko na sa yung Mang Tiago ang itatawag mo sa kanya katulad ng ibang tao? Mara, hindi ka namin anak ha? Huwag kang mag-feeling close. Ano ba naman yan, Clara? May pinatignan lang naman ako kay Mara eh. Nagbunga nga ka na naman. Huwag mong pagalitan yung bata. Bata? Abay, hindi na bata yung babaeng yan. 20 anyos na yan, tatawagin mo pang bata? Eh kasi naman, sa atin na lumaki si Mara. Tingin ko'y bata pa siya. At ilang beses ko bang sasabihin na huwag mong kakausapin na parang anak mo yan? May sariling anak ka, Tiago. Baka nakakalimutan mo si Benji. O mas gusto mo na bang ampunin niyang katulong? Clara, huwag ka magsalita ng ganyan sa harap ni Mara. Iya. Sige na, mauna ka na. Ako nang bahala dito. Ha? May itinuro ka na naman ba sa kanya? Hindi ba't sabi ko sa'yo, huwag mong ipaalam sa kanya ang mga sikreto mo? Paano tayo kikita kung nabubulgar na sa iba ang kaalaman mo? Hindi naman na iba si Mara eh. Tinuturing ko talaga siyang anak. Ano bang hindi mo maintindihan doon? At gustuhin ko man, wala na ako maitatago sa batang yan. Sa tagal ba naman na tinutulungan niya ako sa trabaho, alam niya na rin ang lahat. Eh bakit kasi nagpapatulong ka sa kanya? Andito naman kami ng anak mo. Talaga? Ikaw? Abay, saan mo na mahugutin yung pasensya mo para alamin yung mga tinuturo ko sa'yo? Bawiin mo yung sinabi mo, Tiago. Ang aga-aga iniinsulto mo ako. Grabe ka na talaga sa akin. Ay, nako. Pasensya na, Clara. Sinubukan ko naman dati. Pero nabwisit ka lang, di ba? Kahit nga si Benji, hindi sineryoso yung hanap buhay ko. Eh, paano ko naman yung ituturo sa kanya? Abay, gawan mo ng paraan, Tiago. Eh, mahirap ipilit kung ayaw, Clara. Hindi likas kay Benji yung pagtulong sa kapwa. Ano naman? Basta't ituro mo kung anong gagawin sa kanya at susundin niya. Eh, basta. Hindi madaling ituro sa taong walang pakailam ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, Clara. Wala sa puso ni Benji yung ganitong panggagamot. May mga tao talaga na likas na gustong tumulong. Kagaya nito si Mara. Hindi ba nung may nasagasaan si Benji na pusa dyan, talagang sinaklolohan pa ni Mara habang yung anak mo natatawa pa? Tumigil ka na nga. Puro ka Mara. Nagsisisi na talaga ako na tinanggap natin yan. Pumasok na ako agad sa bahay nang marinig ito. Nagsimula na lang akong magluto ng pananghalian. Masakit man ang mga naririnig ko, sanay na ako kay Ma'am. Hindi na bago lahat ang mga sinasabi niya. Pasok sa isang tenga, labas sa isa pa. Ganun lang ang sistema ko dahil kung hindi, mababaliw ako sa araw-araw na pagmamalupit ni Ma'am sa akin. Simula kasi ng 13 ako, dito na ako namasukan kina Mang Tiago dahil kakilala ni Nanay si Mang Tiago at alam niyang mabuti ang kalooban nito. Hindi ko lang masabi ang kaparehas sa asawa niya at sa anak niya. Matagal ko nang tinitiis ang ugali nila. Pero isa lang ang hindi ko talaga masikmura. Kung pati si Mang Tiago ay pinagmamalupitan ni Mama. Nagsimula ang lahat dahil may narinig ako ng mapadaan sa kwarto ng mag-asawa. Nagtatalo sila at sa pagkakataong ito, malala talaga. Tiago, ibigay mo na sa akin. Hindi. Kahit anong pilit mo sa akin, hindi pwede. At bakit? Asawa mo ako. May karapatan ako. Ibigay mo na sa akin. Hindi mo naiintindihan. Hindi maaaring ipasa lang yun kahit kanino. Ha? Anong kalokohan yan? At saka nasaan ba? Akin na nga at ako nang bahala. Hindi nga ganun yon. Sa taong karapat-dapat lang yon. Ba't hindi mo ba maintindihan? At sinasabi mong hindi ako yon. Hindi ako espesyal, ganun ba? Clara, hindi naman sa ganun. Pero alam ko na kasi kung kanino dapat mapunta yon. Kay Benji, tama.
Sabihin mo sa akin na ipapamana mo sa anak mo at hindi sa ibang tao. Ay, Clara, hindi siyempre kay Benji. Kilala mo naman yung anak mo, di ba? Huwag mong sasabihin na may bala ka na sa muchacha mo ibigay. Ano naman masama kung ganun nga, Clara? Alam mo, busilak ang kalooban ng bata. Sigurado ako marami sa matutulungan. Sumusobra ka na talaga, Tiago! Hindi ko yun natiis. Natakot ako para kay Mang Tiago dahil baka sinasaktan na siya ni Ma'am. Hindi pa naman siya nanlalaban kapag nagwawala ang babae. Kaya binuksan ko ang pintuan nila. Kahit alam kong malilintikan ako, sumilip ako dahil sa sobrang pag-aalala. Agad naman akong nakita ni Mang Tiago, kaya lumabas siya at sinara ang pintuan. Okay lang ako. Bumalik ka na sa gawain mo. Sige na, Mara. Bumalik ka nga dito, Tiago! Kausap mo ba yung chimay na yan? Sige na, Iha. Siguro doon ka muna sa likod bahay, ha? Ako nang bahala dito. Palalamigin ko muna yung ulo ni Clara. Pumasok siya sa kwarto at sumunod dito ang malakas na kalabog at sigawan. Sinunod ko ang utos ni Mang Tiago at nagpunta na lang ako sa labahan sa likod ng bahay. Hindi ko nadinig ang bangayan mula dito, kaya akala ko ay matiwasay na ang lahat. Nang biglang naramdaman kong may humablot sa buhok ko. Hindi pa nakontento ang kamay at bigla akong inginudngod nito sa batya. Sinubukan kong magpumiglas mula sa pagkakalublob sa akin sa tubig. Pero napakahigpit ng hawak sa buhok ko. Anak na! Clara! Itigil mo yan! Hindi, Tiago! Yan ang nararapat sa babaeng to! Bitawan mo siya, Clara! Ipapabarangay kita kapag hindi ka tumigil! Binitawan lang ako ng mga malulupit na kamay ng persahan tanggalin ito ni Mang Tiago sa pagkakahawak sa akin. Namataan ko ang galit na mukha ni Ma'am bago siya umalis. Tinulungan naman ako ni Mang Tiago na makatayo at hinimas ang likod ko. Salamat po, Tatang, ha. Buti na lang po naabutan niyo ako. Diyos ko, Mara. Pasensya ka na. Okay ka lang ba? Hindi po, pero ayos lang. Mabuti na lang po huminto na siya. Iha. Kung gusto mo umalis hindi kita pipigilan. Gustuhin ko man po, pero kailangan ko po ng sahod ko dito eh. Tutulungan kita. Pero kasi, hindi ko na talaga maatim na makita kang kinakawawa dito. Kailangan ko po ng pangtusto sa pag-aaral ng mga kapatid ko, Tatang. 2 po kasi silang nag-aaral. Hindi ko naman po pwedeng bitawan ng trabahong to dahil sa kangkungan kami aabutin pag di ako kumayod. Pero Iha, sobra na. Paano kung wala ako dito sa bahay para pigilan siya? Lumabang ka sa susunod. Akong bahala sa iyo. Wala na akong pakialam kung kailangan natin siya isumbong sa mga pulis. Po, sarili niyong asawa isusuplong niyo? Oo, dahil yun yung tama. Gagawin ko kahit magkasira na kami. Hindi ko na masikmura yung ginagawa niya sa iyo. Dati puro salita lang pero ngayon, sobra na talaga yan. Naku, wag na po. Baka masira po yung pamilya niyo. Gagawan ko na lang po ng paraan para makaiwas sa gulo. Para, ano ba sabi ko sa iyo? Di ba sabi ko dapat palaban ka? Gamitin mo yung katalinuhan mo. Hindi pa dalos-dalos lagi. Lahat pwedeng gawan ng paraan. Kailangan lang ng diskarte. O siya, mag-ayos ka muna dyan ha. Ako nang bahala kay Clara. Hindi ka na niya ulit masasaktan. Huwag mo na siya alalahanin. Napatango na lang ako at dumiretso sa aking maliit na kwarto. Nagkulong ako hanggang gabi. Napaiyak na kasi ako sa kabutihan ni Mang Tiago. Ngayon lang ako nagkaroon ng taong paglalaban ako ng ganito, kahit magkasira sila ng pamilya niya. Hindi ko inakalang aabot sa pisikal na pananakit si Ma'am. Marahil isukdulan talaga ang galit niya sa akin. Lahat ng dahil lang sa hinihingi niya na ayaw ibigay sa kanya. Ang
Ang hula ko ay tungkol yun sa sikat na anting-anting ni Mang Tiago. Nabalita talaga sa lugar namin. Ginagamit niya kasi ito laban sa mga masasamang nilalang. Ito daw ang susi ng pagiging tanyag niyang albularyo. Dahil ito ang gamit niyang pangpuksa sa mga mababangis na aswang. Sino po yan? Mara! Mara, buksan mo yung pinto! Pinapatawag ka ni Mama! Benji? May kailangan ba sila ma'am sa akin? Oo, sige, sandali lang ha. Lalabas na ako. Kinabog ako nang marinig ang boses ng pinakasusuklaman kong tao. Higit pa kay ma'am, si Benji ang talagang kinamumuhian ko dito sa pamamahay na to. Naghintay ako ng ilang segundo para masiguradong nakaalis na siya bago ko buksan ang pintuan. Natuto na ako. May dahilan kung bakit ako lubos na nag-iingat kay Benji. Dahan-dahan akong nagpunta sa kwarto nila ma'am para tanungin kung anong kailangan nila. Nang bigla akong hinablot ng lalaki. Hinatak niya ako papunta sa kwarto ko. Benji, bitawan mo ako pakiusap. Ikaw naman, Mara, oh. Kauwi ko lang galing Maynila, hindi mo ba ako na-miss? Hindi. Bitawan mo ako. Kailangan kong puntahan si ma'am. Baka pagalitan ako na di ko siya pinansin ulit eh. Wala sila, ano ka ba? Kanina pa sila umalis ni Papa. Sinabi ko lang yun para lumabas ka ng kwarto mo. Ikaw naman kasi. Bakit mo pa nilalak yung pinto mo? Ginagawa ko yun para hindi ka bigla-biglang pumapasok. Aray ko naman. Nasakit mo naman magsalita. Kala ko pa naman mamimiss mo ako. Hindi ka ba natuwa na nakabalik na ako? Hindi. Kaya utang na loob, umalis ka na dito sa kwarto. Baka madatnan ka pa nila mamat kung anong isipin nila. Wala akong pakialam kay na Mama. Kahit anong gusto ko, nakukuha ko. Hindi mo pa ba alam yan? Benji, pakiusap naman. Huwag. Sige naman na, Mara. Kababalik ko lang, oh. Napaurong ako dahil papalapit na ng papalapit sa akin ng lalaki. Malaki ang pangangatawan at matangkad si Benji. Hanggang balikat niya lang ako. Kaya nang abot kamay na niya ako, agad akong tumakbo sa pintuan. Nabuksan ko na ito pero hinampas niya ito para magsara. Inipit niya ako sa pagitan ng pintuan at ng malaki niyang katawan. Sinubukan kong magpumiglas pero hinawakan niya ang mga braso ko. Saan ka pupunta, Mara? Parang awa mo na, Benji. Anong pinapakiusap mo dyan? Hindi mo ba ito gusto? Hindi, pakawalan mo na ako. Ikaw naman, oh. Nagkakatawaan lang naman tayo eh. Hindi ka ba nag-enjoy? Kasi ako, na-excite na ako eh. Huwag pakiusap. Huwag ka na umiyak. Sigurado naman ako mag-enjoy ka dito eh. Ayoko, Benji. Ayoko talaga. Aba, kung makapagsalita ka dyan, parang kung anong gagawin ko sa'yo ah. Unting halik lang naman. Unting harot lang. Basta't huwag ka nang gumalaw. Hayaan mong hawakan kita kung saan ko gusto, okay? Hindi naman kita bubuntisin eh. Pero kung gusto mo na, hindi naman ako ayaw eh. Habang sinasabi niya ang mga nakakasukang bagay na ito, kung saan-saan na napunta ang mga kamay niya. Busy na rin ang mga labi niya sa pananamantala sa akin. Sa puntong ito, naninigas na ako sa matinding takot sa napakalaking lalaki. Hindi pa siya nakontento. Inangat na niya ang pang-itaas ko at unti-unti na niyang tinatanggal ang shorts ko. Benji, wag! Benji, tama na! Huwag kang maingay! Huwag mo kong pupwersahin, nasaktan ka ha! Natahimik ako sa sinabi ng lalaki. Marami siyang binubulong na mga pagbabanta sa tenga ko, habang tinutuloy ang kahayupan sa katawan ko. Pati pamilya ko dinamay pa niya sa pagbabanta. Napaiyak ako nang simulan niyang tanggalin ang sinturon ng pantalon niya.
Sinubukan ko ulit kumawala sa mga bisig niya, pero lalo lang niya akong inipit sa pintuan. Hihiyaw na sana ako ng tulong nang biglang may nauna sa akin. Tulong! Diyos ka, tulungan niyo kami! Si Tiago nasaktan! Tulungan niyo kami! Ha? Diyos ko, si Papa! Kasabay ng pagkabigla niya, tinuhod ko ang ari niya. Napayuko siya at sinubukan akong hablutin, pero mabilis kong binuksan ang pintuan. Tumakbo ko sa mag-asawa. Akay-akay ni Ma'am Clara si Ma'am Tiago na duguan at naghihingalo. Dinala namin ang matanda sa kwarto nila. Diyos ko po, Tiago! Tatawag ako ng doktor! Dalahin na po natin siya sa ospital! Tatawag ako ng ambulansya! Tulungan niyo ako. Yung mga aswang, nakarami sila nakagat sa akin. Mga aswang! Napalibutan kami! Masyado silang marami at hindi kinaya ni Tiago! Mga walang ya sila. Tinambangan kami. Hindi ko alam ang nangyari. Napakarami nila. Nagpasama lang ako kay Tiago sa bayan. Pero nung dumaan kami sa kakahuyan, doon na sila umatake. Nung una nagawa pa silang paslangin ni Tiago. Pero panay ang dating ng mga panibagong grupo. Napakadami talaga nila. Hindi ko rin alam. Ngayon lang ako nakakita ng ganong karaming aswang. Pero mabuti na lang at kasama kita, Tiago. Niligtas mo ako. Pero hindi pa rin sapat yung ginawa ko. Nagawa nila akong pagtulungan. Pero kung wala ka talaga kanina, abay sigurado katapusan ko na. Pero hindi ko lang maintindihan kung bakit. Paano nakabang lahat sila doon? Sandali, Mara. Iya, kunin mo yung mga halamang gamot ko at yung mga bote sa cabinet ko. Wala na tayong oras para sa ganyan, Tiago. Hindi na tayo pwedeng magbaka sakali. Benji, anak, tumawag ka ng ambulansya. Sinunod ni Benji ang nanay habang kinuha ko pa rin ang mga naturang gamot. Pagbalik ko sa kwarto, puno na ng dugo ang buong t-shirt ni Mang Tiago. Panay kagat ang mga braso niya at isang malaking tipak ng laman niya sa pagitan ng leeg at balikat ang nawawala. Milagro na humihinga pa ang matanda sa sinapit niya. Lumuhod ako sa tabi niya at nagsimulang linisin ang mga sugat. Nilalagyan ko ng gamot ang malaking kagat nang napahiyaw ng malakas si Mang Tiago at napangiwi siya sa sakit. Aray ko! Anong ginagawa mo sa kanya? Talagang mahapdi po ang epekto nitong gamot, ma'am. Ganun po talaga ang dapat. Pakailamera ka talaga! Lumalala lang siya! Akin na nga yan! Hinablot niya ang bote ng gamot mula sa kamay ko pero hindi ko ito binibitawan. Nag-agawan kami hanggang sa bigla ko na lang naramdaman ng mabigat na kamay ni ma'am sa pisngi ko. Hindi ko pa rin binitawan ang gamot. Hinablot ko ang bote at pinanlisikan ng mata si ma'am. Bumuka ang bibig niya para bulyawan na naman ako. Nang biglang umubo ng umubo si Mang Tiago at nagsuka ng dugo. Dali-dali akong kumuha ng maliit na planggana. Diyos ko po! Diyos ko, ang daming dugo! Wag na kayong mag-away. Tatang, hindi po gumagana. Bakit hindi gumagana ang gamot? Mara, iya, parang meron kakaiba dito. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Meron kakaiba talaga. Hindi gumagana. Dapat gumagaling na ako. Hindi ko alam ang nangyayari sa akin. Ano pong gagawin ko? Ayaw po huminto ng dugo nyo. May lason. Parang may lason. Diyos ko po, tatang. Nangisay ang matanda at tumirik ang mata. Tumakbo palabas ng kwarto si ma'am. Sinubukan ko pa ring lagyan ng gamot ang mga sugat ni Mang Tiago habang wala siyang malay. Pero bawat segundo ay lumalala lang siya. Tumakbo papasok ng kwarto ang mag-ina at nagpunta sa magkabilang panig ng kama. Seryoso ang mga mukha nila at kahit anong tanong ko, hindi nila ako sinasagot.
Nasaan na yung ambulansya, Benji? Anong oras ba sila dadating? Bakit ba hindi ka sumasagot? Ma'am, dali na natin si Tatang. Huwag na tayong maghintay. Masama na talaga yung lagay niya. Tumahimik ka nga, Mara. Huwag ka nga maingay. Pero nasa na po ang ambulansya? Kung hindi ka tatahimik, palalabasin ka namin. Gusto mo ba yon? Pero wala pong gumagana kay Tatang. Mukhang malubha na talaga siya. Humingi na tayo ng tulong. Ilabas mo nga yung babaeng yan, Benji. Napakaingay. O sige ma, Hindi na po. Dito lang po ako. Ano bang gagawin niyo kay Tatang? Naririnig mo ba ako, Tiago? hindi ka yata niya naiintindihan ma. Tiago, makinig kang mabuti sa akin. Alam kong hirap ka na. Naririnig mo pa ba ako? Ma, buhay pa ba si Papa? Oo, buhay pa siya. Tiago, idilat mo yung mga mata mo. Nahihirapan po siya, ma'am. Huwag niyo na siyang pilitin. Tiago, kaya mo pa ba, Tiago? Hindi pa rin sumasagot si Mang Tiago kaya inuyog-uyog siya ni ma'am. Umiling ng umiling ang matanda. Biglang napadilat ang mata niya at napasigaw siya. Tama na po, ma'am. Nasasaktan na siya sa ginagawa niyo. Kung naiintindihan mo ako, Tiago, gawin mo na ang nararapat gawin para hindi ka na magdusa. Hindi ko na kaya. Alam ko naman, kaya wag mo nang patagalin. Wag mo nang pahirapan ng sarili mo. Kailangan ko na ipasa. Oo, pero sigurado ka na ba? Alam mo ang mangyayari kapag ipinasa mo na. Oo. Sige na. Gagawin ko na. Benji, tabihan mo ang papa mo. Benji. Pa, nandito ako. O sige, iyo. Lumapit ka. Nanlaki ang mata ko nang may iluwa siyang isang maliit na puting bato mula sa kanyang bibig. Kinuha ito ni Benji at nilunok. Matapos itong gawin, para bang bumagsak ang katawan ni Mang Tiago. Nawala ang bakas ng paghihirap sa kanyang muka. Okay ka lang ba, anak? Oo ma, okay lang ako. Samahan mo ko. Asikasuhin natin ang ambulansya. Sandali lang, Tiago, ha? Magpahinga ka lang at babalik kami. Salamat, Clara. Pagkaalis ng mag-ina, agad akong tinawag ni Mang Tiago sa kanyang tabi. Nakakunot ang noo niya at mukhang balisa. Tiningnan niya ang pintuan bago magsalita. Iya, halika dito. May sasabihin ako sa iyo. Ano po yun? Huwag po kayong mag-alala. Narinig ko lumabas na po sila. Mabuti kung ganon. Dahil sa iyo ko lang ipagkakatiwala ang mga susunod ko sasabihin. Importante na ikaw lang makakaalam nito, Mara. Oo po. Ano po ba yun? Ang puting bato na tinatawag na subo na nakita mo na binigay ko kay Benji. Hindi lang yun yung aking agimat laban sa puwersa ng kadiliman. Meron pang isa. Mas malakas at mas mabisa. Itong totoong nagbibigay sa akin ng hindi matatawarang kapangyarihan at mabuting kalusugan. Talaga po? Oo, at gusto ko ibigay yun sa iyo. Aha? Bakit po? Mas kailangan niyo po yun. Nasaan po at kukunin ko? Kung hindi na gumana ang puting bato sa akin, duda ko kung kakayanin pa ng katawan ko. Sa tingin ko, hindi pangkaraniwan ang nangyari sa akin kanina. May kakaiba, pati sa mga aswang kanina. Merong kakaiba sa kanila. Pero paano na po kayo niyan? Magagamot pa po ba kayo sa ospital? Hindi na. Ibang klase yung tinamo kong sugat. Naubos na yung oras ko, Iha. Gusto ko lang gamitin yung natitira kong minuto para magbilin sa'yo. Po, huwag niyo pong sabihin yan. Gagaling po kayo. Nasaan po ang agimat? Susubukan pa rin po natin. Tinuro sa akin ng matanda ang sikretong kinalalagyan ng kanyang medalyon. Sinuot ko ito sa kanya pero mukhang huli na ang lahat.
Hinang-hina na kasi siya. Bakit po kasi hindi niyo to isinuot nung umalis kayo? Dahil nararamdaman ko na mayroong masamang balak ang puwersa ng kadiliman. Ayoko tong mapa sa kamay ng iba kung sakali may mangyari sa akin. Ang medalyon yung sikreto ko. Hindi ko pinapakita kahit kanino yan. Hindi ko po maintindihan. Bakit hindi kayo naprotektahan ng puting bato? Hindi ko inakalang hindi sapat yung kapangyarihan ng puting bato. Dati naman kaya nito kahit sino. Pero ngayon, hindi ko na malaman. Mas malakas sila, mas mapusok. Wala silang takot sa pag-atake at napakarami talaga nila. Ano pong gagawin natin sa inyo? Patawarin mo ako, Iha. Pero mukhang hanggang dito na lang ako. Hindi na kita magagabayan pa. Po, hindi po, hindi pwede. Bakit tayo gumana ng medalyon? Nandiyan na po, suot nyo na po, hindi ba? Baka naman po walang bisa yan. Yun na nga bang iniisip ko. Hindi na gumagana dahil hindi na ako karapat-dapat na may-ari nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi na ito gumagana sa akin dahil ikaw na ang kinikilala nito. Ikaw ang karapat-dapat. Hindi po. Ano pong pinagsasasabi niyo? Sa inyo po yan. Paganahin niyo po. Hindi ko po kaya. Hindi ko po kayang mawala po kayo, Tatang. Pakiusap naman po. Wala na sa kamay ko yung ganitong bagay, Iha. Bakit naman kasi hindi niyo dinadala kahit saan kayo nagpupunta eh? Nagkamali ako. Akala ko sapat na yung puting bato. Pero hindi pala. Ibang klase mga aswang yung matake sa amin. Kunin mo yung medalyon. Ibinibigay ko na ito sa iyo. Talian mo. Itago mo. Baka makita nila. Dahan-dahan niyang tinanggal ang medalyon at ipinasa sa akin. Binulis ako naman ito agad. Napangiti si Mang Tiago dahil tinanggap ko na. Pag-ingatan mo yan, Mara. Ikaw nang bahala dyan. Pero baka magalit po si Ma'am. Hindi ko naman po kailangan to. Makinig ka sa akin mabuti, Iya. Hindi ko na mapoprotektahan ang lugar natin. Hanggang dito na lang ako. Pero ikaw, may magagawa ka pa. Ipagpatuloy mo yung gawain ko. Ako po? Pero Tatang... Ikaw na lang yung inaasahan ko. Ikaw nang bahala. Si Benji, nasa kanya po ang puting bato. May kapangyarihan na po siya ngayon. Ikaw lang. Ikaw lang yung maasahan ko. Tandaan mo yan. Naalala mo pa lahat ng orasyon na tinuro ko sa iyo. Opo, kabisado ko pang lahat. Mabuti. Sa oras na kailangan mo, tandaan mo lang ang tinuro ko sa iyo. At Mara, magtiwala ka sa sarili mo. Pero Tatang, huwag po. Huwag niyo po akong iwan. Pasensya ka na, Iya. Nalalapit na talaga yung oras ko. Hindi na kita matutulungan. Nararamdaman ko may susunugin ka dahil sa mga may kakaibang aswang dito. Pero handa ka na. Naniniwala ko. Magaling ka at busilak yung puso mo. Kayanin mo ang lahat. Pero hindi ko po maintindihan, Tatang. Alamin mo. Alamin mo ang katotohanan, Mara. Alamin mo ang nangyari. Mag-iingat ka, lalo na kila Clara. Opo, Tatang. Gagawin ko po. Pumikit ang mga mata ni Mang Tiago at pahina na ng pahina ang boses niya. Hinawakan ko ang kamay niya habang hinihimas ang braso niya. Tandaan mo yung bilin ko. Opo. Opo, Tatang. Tatagan mo ang loob mo. Opo, Tatang. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Napakabait niyo po. Tinuturing ko na kayong pangalawang ama. Masayang masaya po ako dahil dito ako napadpad sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, Tatang. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Tumango ang matanda. Napabuntong hininga siya. Matapos noon ay hindi na siya huminga ulit.
Pumanaw na si Mang Tiago. Naging abala kami ni Ma'am Clara sa libing. At tulad ng bili ni Mang Tiago, minanmanan ko ang mag-ina. Si Mamay nagdadalamhati pero kapansin-pansin naman na hindi masyadong nagpapakita si Benji. Sinubukan ko namang isuot ang pinamanang medalyon ni Mang Tiago. Pero tila ba hindi naman ito gumagana. Lagi kong sinusuri kung may kakaiba ba akong nararamdaman o kahit may dagdag akong lakas na nakukuha mula dito. Pero wala. Nabuo ang isip ko na maaaring nasira na ito nang ipasa sa akin ni Mang Tiago. Marahil mali siya sa sinabing ako ang karapat-dapat na makakuha nito. Sino ba naman ako para makakuha ng mahalagang pamana? Isang hamak na kasambahay lang ako. Habang si Benji ang anak ni Mang Tiago. Gayunpaman, tinago ko pa rin ito ng mabuti at sinunod ko ang bili niya. Ang magmatyag sa mag-ina kung may kakaiba silang kilos. Nasira ang plano kong ito dahil pagkatapos ng libing ni Mang Tiago at pagkabalik namin sa bahay mula sa sementeryo, dumiretso si Ma'am sa kwarto ko. Pag-alsabalutan ka na, Mara. Po? Ma'am, bakit po? Ayoko ng gulo. Basta't gawin mo na lang ang sinasabi ko. Pero ma'am, parang awa niyo na po. Kailangan ko po talaga yung trabaho na to. Wala akong pakialam. Sinabi ko na nga sa'yo ng maayos, hindi ka pa rin susunod? At bibigyan pa kita ng 1 oras para mag-impake. Ano bang gusto mo? Hanggang doon na lang ang mabibigay ko sa'yo. Ma'am, hindi na po ako makakauwi sa amin. Wala po akong ipon. Napadala ko na po lahat nitong huling sweldo. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. 1 oras, Mara. 1 oras lang. Hinampas niya ang pinto sa mukha ko. Napaiyak ako habang nag-eempake. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa pamilya ko na nawalan na ako ng pangkabuhayan. At dahil doon, wala na akong maipapadala sa kanila. Umaandar sa isip ko kung paano ko bubuuin ang tuition ng mga kapatid ko. Nang maisip ko na makiusap kahit hanggang sa susunod na kinsenas. O ano? Tapos ka na ba? Baka naman po pwede kahit 1 linggo na lang po, ma'am. Para mahintay ko po yung sahod ko po. Hindi ba klaro ang sinabi ko kanina? Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Basta tumalis ka dito. Pero ma'am, mahirap pong makabiyahe ngayon pabalik sa probinsya namin. Gustuhin ko man pong umalis, wala po akong masasakyan. At saka wala din po akong pamasahe. Yun lang ba ang problema mo? Diyos ko, tagal-tagal mo na nandito, hindi ka pa nakakaipon? Pinapadala ko po lahat sa pamilya ko yung buong sahod ko eh. Mula sa bulsa niya, kinuha niya ang pitaka. Binuklat niya ito at kumuha ng pera. Sinaboy niya ito sa mukha ko. Napalunok ako dahil nakapamewang siya at hinihintay na pulutin ko yung mga nahulog na pera sa sahig. Oh, ayun ang pamasahe mo. Ano pa hinihintay mo? Pero ma'am, umalis ka na dito. wala akong choice noon kundi pulutin ang pera. Pero mabigat ang paa ko dahil hindi ko malimutan ang bili ni Mang Tiago na manmana ng mag-ina niya. Pero wala na akong magagawa, lalo na nang nabagala na si Ma'am sa akin at siya na mismo ang humablot sa mga bag ko. Ang tagal-tagal mo! Nagpapabagal ka pa! Hindi na magbabago ang isip ko kahit anong gawin mo! Akin na nga yan! Ako na maglalabas ng mga gamit mo! Pero ma'am, baka po pwede pa. Lumayas ka na sabi dito! Eh teka! Kailangan kong tingnan yung mga gamit mo! Baka may dinala kang hindi mo dapat dalhin! Bitawan mo yung mga bag! Naku, wala po akong kinukupit. Lahat po ng dala ko, akin po yan. Patingin nga ako para sigurado! Buklatin mo yan! Lahat po ito akin, ma'am. Maniwala po kayo. Kahit isa-isahin niyo pa po yung laman ng bag ko. Aba, ayun talaga ang gagawin ko! Binulatlat niya ang laman ng bag ko sa sala. Sinabog niya ang mga damit nang walang makitang kahina-hinala. Matapos nito,
Tiningnan niya ang bag ng mga personal kong gamit at mga binigay sa akin ni Mang Tiago nung mga nakaraang taon pa. Hinablot niya ang bag at ayaw ibalik sa akin. Kinabahan ako dahil tinago ko sa sikretong bulsano ng medalyon ko. Ano to? Bakit meron ka nito? Mga libro, mga gamot at mong mga kung ano-ano. Ninakaw mo tong mga to kay Tiago, ano? Hindi po, akin po yan. Matagal na po yan, ma'am, at hindi ko po yan ninakaw. Marami naman pong binibigay sa akin si tatang noon eh. Hindi ko na po kailangan kumuha. Hindi ako naniniwala. Iwan mo yan. Pero ma'am, akin po talaga yan. Lahat ng may kinalaman sa panggagamot ni Tiago, iwanan mo dito. Kung ayaw mong pati damit mo, kunin ko. Iiwanan mo yan. Pero totoo naman pong akin yan eh. Napakadami mong drama. Umalis ka na nga dito, buwisit ka. Bakit niyo po ba ginagawa sa akin to, ma'am? Wala na dito si Tiago. Wala na makakapigil sa akin na patalisikin ka dito. Matagal ko nang pinapangarap to. Sige na, umalis ka na. Kinuha niya ang mga damit ko at sinimulang itapon sa labas ng bahay. Dinampot ko ang mga ito at ibinalik sa bag. Pinagtitinginan na ako ng mga kapitbahay, kaya minabuti ko na lang na yumuko pa alis. Nagpa siya akong umuwi sa aming probinsya gamit ang bariyang binigay niya sa akin. Napagtanto ko rin na hindi ako mamamalagi sa lugar na isinusuka na ako. Wala na akong dahilan para magstay sa bahay na yon. Wala naman na si Mang Tiago na nag-iisang natitirang mabait sa akin. Kahit mamalimos na lang ako sa kalsada, hindi na talaga ako babalik doon para kawawain lang ng mag-inang yon. Dumiretso na ako sa terminal sa dulo ng bayan, pero mukhang walang tao sa mga sasakyan. Nagkumpulan silang lahat sa isang panig, malapit sa kakahuyan. Lumapit ako sa kaguluhan at bumalentong ang tiyan ko sa nakita ko, dahil kilala ko ang biktima. Naging pasyente siya ni Mang Tiago dati. Ano po nangyari kay Junjun? Inatake daw ng mga aswang dyan kanina. Nakita na lang daw si Junjun dyan sa kakahuyan eh. Grabe. Nakakaawa yung bata. Pero dito po, napakalapit nito sa mga tao ah. Grabe, wala na silang takot. Wala na talaga. Parang simula nung mamatay si Tiago, naglipaan na yung mga aswang dito. Nakakatakot talaga. Balita ko nga eh, hindi lang daw dito nangyari ang karumal-dumal na pangyayaring ganyan. Pati na rin sa mga karatig bayan. At eto pa, may nawawala na naman. Dalaga naman daw. Si Cecil, yung anak ng sastre. Hindi na sila nangingilag. Lalo nang alam nila na patay na yung tagabantay natin. Simula na mamatay si Tiago, wala na makakapigil sa kanila. Pati yung mga pulis takot na takot. Andyan pa rin naman si Jonas. Meron pa rin namang magpoprotekta sa atin kung hindi na kaya ng pulis. Hay nako, ano naman magagawa ng baguhang yon? Maalam po si Jonas. Kaya niya po tayong tulungan. Teka. Hindi ba't ikaw ang alalay ni Mang Tiago? Mara, hindi ba? Ikaw yon. May alam ka din sa ganyan, hindi ba? Opo. Bakit hindi mo kami tulungan, iha? May mga nawawala at baka umatake na naman ang mga aswang. Napayuko na lang ako dahil heto ako't pasakay na paalis sa bayan. Napalingon akong muli sa katawan ng bata. Naalala ko pa ang mukha niya nang gamutin siya ni Mang Tiago. Ang marahas na sinapit ng inosenteng bata. Ayoko nang mangyari pa sa iba, kaya nagpa siya akong sundin ng bili ni Mang Tiago. Hindi ko dapat hayaan na magtagumpay ang mga kampo ng kadiliman sa lugar namin. Pero kailangan ko ng tulong. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito nang mag-isa lang ako. Kaya nagdesisyon akong magpunta sa bahay ni Jonas. Mara, ano ginagawa mo dito? Okay ka lang? Narinig mo na ba yung balita sa terminal? Hindi pa. Ano nangyari? May batang inatake ng aswang. Pinatay siya, Jonas. Ha? Naku, sigurado bang aswang ang may pakana nun? Oo,
Kaparehas ng mga kagat ng kay Mang Tiago. Sandali lang. Bago yung lahat, pumasok ka muna. Napaano ka ba? Bakit ang laki ng dala mong bag? Pinalayas na kasi ako ni Ma'am Clara, Jonas. Sama talaga ng ugali nun. Kamamatay lang ni Manchago palalayasin ka na? Parang hinintay niya lang yun saan ka napupunta niya ngayon? Dapat uuwi na ako sa amin Pero nakita ko kasi yung bata. Grabe yung nangyari sa katawan niya, Jonas. Hindi ko kinaya, sobrang nakakaawa. Gusto ko talagang hanapin yung gumawa nun kay Junjun para maipaghiganti man lang siya. Mara, nakakalimutan mo bang pinatay nila si Manchago? Siya na mismo yung pinakamagaling na albularyo dito. Sigurado ako walang lalaban sa kanila. Alam ko naman yun. Pero alam mo bang meron pang nawawalang dalaga? At hindi lang daw dito nangyayari yung mga ganito. Kung saan-saan pa, Jonas. Hindi sapat yung pagroronda ko para protektahan ng bayan sa totoo lang. Kaya nga gusto kong tumulong. Ha? Akala ko hindi ka pa nagsasanay laban sa mga aswang. Hindi pa nga. Kaya nga tuturuan mo ko. Tutulong ako para magapi sila. Masyadong delikado, Mara. Baka mapahamak ka. Ando na tayo. Mapanganib naman talaga Pero alam mo, Jonas, akala ko habang nandyan si Mang Tiago, kaya niya tayong protektahan lahat. Kaso ngayon, wala na siya. Hindi na ako pwedeng tumakbo. Sawang-sawa na ako sa pagiging tahimik. Ayoko na ng laging kinakawawa. At lalong hindi ko na matiis kung pati mga inosenteng bata gaya ni Junjun nasasakta na. Tama na. Hindi na ako papayag. Kailangan talaga na may gawin ako. Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Kahit naman ako, mababadtrip ako kapag wala akong magawa. Pakiramdam ko wala akong kwenta. Pero Mara, hindi ka pa pwedeng sumabak. Hayaan mo muna akong turuan ka kung paano makipaglaban. Okay, sige. Susubukan ko. At tama si Mang Tiago. Kailangan kong maniwala sa kakayahan ko. Kailangan kong matutong maging palaban. Tama naman yan. Pero sa pagkakataong to, anong laban natin sa maraming aswang? Dadalawa lang tayo, Mara. At si Manchago, hindi ba may anting-anting yun? Pero tignan mo nangyari sa kanya. May puting bato si Mang Tiago. Pero hindi daw kinaya ng anting-anting niya ang dagsa ng mga aswang. Ano? Hindi gumana? Sikat si Manchago sa kapangyarihan niya. Ano nangyari? Gumana naman. Kaya nga hindi siya namatay agad Nakaabot pa siya ng ilang oras. Tingin ko nga nakarao siya dahil lang dun. Pero may kakaiba nga kasi. Parang hinang-hina siya nun. Palagay ko may iba pang nangyari. Teka. Nasaan na yung puting bato? Na kay Benji, nakuha na niya. Naku po, kung minamalas nga naman tayo. Sa tingin mo, tutulong siya sa atin laban sa mga aswang? Malamang hindi. Wala namang iniisip yun kundi sarili niya Hindi yun tutulong. At Jonas, sa'yo ko lang sasabihin. Pero napakasama ng ugali nun. May mga oras pa nga na minomolestya niya ako Ano? Kapal talaga ng mukha ng lalaking yun Kailangan maturuan yun ng leksyon. Hoy, teka lang, saan ka pupunta? Huwag mo siyang sugurin. Wala din siya sa bahay. Simula nung malipat yung puting bato sa kanya, lagi na siyang umaalis. Di nalintikan na tayo. Yung nag-iisang taong may kakayanan lumaban sa aswang si Benji pa na manyak. Hayaan mo na yun. May araw din yung gagong yun. Kaya naman kitang dabayan sa laban mo Pero sa palagay ko, hindi talaga sapat kung tayong dalawa lang. Nakita mo naman si Manchago, di ba? May anting-anting na nga yun May iniwan sa aking anting-anting si Tatang, Jonas. Mas malakas pa daw sa puting bato. Isang medalyon yun. Ha? Talaga? Patingin nga ako. Yun na nga ang problema ko Kinuha ni Ma'am Clara yung gamit ko nung pinalayas niya ako. Tinago ko sa bag ko yung medalyon. Nandun pa yun sa bahay ngayon. Pero sa totoo lang, duda din ako dun Sinubukan ko kasing suotin matapos ibigay sa akin ni Tatang. Wala namang pagkakaiba. Baka hindi lang talaga para sa akin kaya hindi gumagana. Hindi na natin malalaman. Wala na rin sa kamay mo Pero ano, may matutuluyan ka ba ngayon?
Baka gusto mo dumito ka muna. Isa si Jonas sa mga nakilala ko at naging malapit na sa akin simula nang napadpad ako sa lugar ni Mang Tiago. Hindi din lingid sa akin na may alam siya sa pagiging albularyo, kahit pabaguhan pa lamang, kaya naman pumayag ako sa alok niya. At dahil dito, nagkaroon kami ng pagkakataon paghandaan ng mga aswang. Tama si Mang Tiago, marami pa akong pwedeng matutunan sa ibang tao katulad ni Jonas. Dalubhasa siya sa larangan ng pisikal na pag-atake. Isang bagay na hindi pa masyadong naituro sa akin ni Tatang dahil iniiwas niya ako sa peligro. Kahit baguhan lang siya kumpara kay Mang Tiago, mahusay din siyang albularyo at nandun ang malasakit niya sa mga kababayan namin. Rumuronda siya sa bayan para magbantay at kahit nakakaengkwentro ng mga aswang, nakakaligtas siya at nagagawang patayin ng mga ito. Ganun na nga ang nangyari isang gabi nang umuwi siyang duguan. Jonas, ano nangyari sa'yo? Medyo marami sila kanina. Hindi ko kinaya. Pero ayos lang. Sinuwerte pa rin ako sa uli. Dapat sinama mo na talaga ako eh. Sana man lang nakatulong ako sa'yo. Wag na. Sabi ko naman sa'yo, kaya ko na eh. Handa na ako, Jonas. Papatunayan ko sa'yo. Hindi naman yun yung iniisip ko eh. Alam ko naman kakayanin mo yun. Ang ayoko lang, himalagay ka sa panganib. Marami nga pala ako sugat, Mara. Pwede mo ba akong gamutin? Alam mo ikaw, para-paraan ka din, no? Saan ka naman nakakita ng manggagamot na hindi kayang gamutin yung sarili? Hindi naman masyado. Bakit? Masama bang magpapansin sa'yo? Tumahimik ka nga, Jonas. Halika na. Ayusin natin yung mukha mo bago ka maging aswang. Hindi ka naman nakagat, di ba? Hindi, nag-ingat ako. Siyempre, hindi kita ipapahamak dito, no? Pag nakagat ako, hindi na ako uwi. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi na talaga ako papayag na hindi ako sasama bukas. Kailangan mo ng tulong. Kung di mo ako isasama, susundan kita ng hindi mo alam. Mas gusto mo ba yon? Gugulatin na lang talaga kita. Hindi na talaga ako pumayag na maiwan ako kaya kinabukasan. Sumama na ako nang rumonda siya. Nakaabot kami sa kakahuyan malapit sa terminal at dito na nagtayuan ang mga balahibo ko. Sumenya sa akin si Jonas kaya nagtago ako sa likod ng puno. Narinig ko sila bago ko nakita. 2 aswang ang nasa dulo ng kakahuyan. May hinahabol sila. Isang asong puti ang umiiyak habang kumakaripas paalis ang mga aswang na tumatawa at para bang pinaglalaroan ang hayop na mukhang napilay pa. Kumulo ang dugo ko nang makita ang asong takot na takot. Nahablot ng isa ang aso na napaiyak ng malakas. Sabay kaming umatake ni Jonas bago niya tuluyang makagat ito. Tinaga ni Jonas sa balikat ang aswang kaya nabitawan niya ang aso. Sinaksa ko naman ang kasamahan nito na bumuelta sa akin at sinubukan akong sunggaban. Ginamitan siya ni Jonas ng buntot pagi kaya natigilan ito. Nagawa ko siyang saksakin sa tiyan hanggang sa tumumba na lang siya sa lupa at hindi na gumalaw. Lumapit naman si Jonas sa aswang na tinamaan ng buntot pagi. Nangingisay ito sa laso na natamo niya. Tinapat niya ang bolo sa leeg nito pero pinigilan ko siya. Jonas, wag! Bakit? Nakita mo ba yung ginagawa nila? Sandali lang. Hoy, ikaw! Pakakawalan ka namin. Gusto mo ba yon? Oo. Ano bang kapalit? Impormasyon. Huwag mo silang kausapin, Mara. Hindi naman magsasabi ng katotohanan yan eh. Pipilitang magsalita yan dahil kapalit nito ang buhay niya. Naiintindihan mo ba? Kung magsisinungaling ka, magagaya ka dito sa kaibigan mong Luana ang bituka. Sige, magsasabi ako ng totoo. Pangako yan. Anong ginagawa niyo dito? Bakit nandito kayo sa bayan? Yun ba yung gusto mo malaman? Huli ka na sa balita. Patay na yung tagabantay kaya pwede na kami dito. Wala na makakapigil sa amin para lumusob sa bayan. Si Mang Tiago? Oo,
Pinatay na namin siya. Kaya panahon na ng mga aswang na maghari dito. Wala na makakainto sa paglaganap ng lahi namin. Akala mo lang yun dahil pipigilan namin kayo. Wala makakapigil sa hari mo doon. Hintayin mo lang. Lahat ng tao dito magiging aswang din. Lahat kayo magiging katulad namin. Umatungal ang aswang at umumang nakakagatin ako, kaya sinaksak siya ni Jonas. Nang malagutan ng hininga, dinampot ni Jonas ang pilaing na aso na nagtatago sa likod ng malaking bato. Nagdesisyon kaming umuwi para gamutin ang aso. At sa kabutihang palad, huminto na ang pag-iyak niya nang mapahira ng gamot. Huwag ka na mag-alala sa aso. Gagaling din yan. Kumain na eh. Kailangan lang siguro niya magpahinga. Hindi lang yun yung pinag-aalala ko. Jonas, anong sinasabi ng aswang na yun? Yung tungkol sa hari mo dun. Nung una hindi ko inakalang totoo yung mga bulong-bulungan na may nakikita mabangis na baboy ramos sa gubat. Pero mukhang totoo nga yung sabi-sabi. Bakit? Dahil hindi kagaya ng karaniwang aswang lang yung hari mo doon. Kaya niyang gawing aswang ang kahit na sino mang tao, gamit lang yung laway niya. Di siya kagaya ng iba na kailangan pa ng itim na bato o perlas. Ganong kalakas at kataas na uri yung aswang na yun. Ibig sabihin, kaya naglipa na ang mga aswang dahil sa laway niya? Oo, at ito pa mataas na uri ng aswang ang hari mo doon. Kasi pinaniniwalaang nagmula sila sa sinaunang mga dato. Kung kaya't yung mga dugo nila, puro at mas malakas sila. Bakit ngayon ko lang narinig ang tungkol sa ganyan? Hindi nabanggit sa akin ni Tatang yan. Hindi na nakakapagtaka yun. Marami talaga sikreto si Mang Tiago. Alam mo, tinanong ko nga din siya dati kung pwede niya ako maging alalay. Magsasanay ba sana? Kaso sabi niya hindi pa daw ako handa. Hindi ko naman siya maintindihan kung anong ibig niya sabihin. Pero hindi ko itatanggi. Talagang nagdamdam ako sa kanya nun. Pero alam mo naman si Mang Tiago, di ba? Napakabait niya, kaya hindi rin nagtagal yung galit ko. Matalinhaga talaga si Tatang. Baka hindi lang niya napaliwanag ng maayos. Pero masanda ka naman sa akin harapin ng mga to eh. Mapanganib talaga, kaso wala naman tayong pagpipilian. Hindi naman natin pwedeng pabayaan na may mga nawawalang taong bayan eh. Ang alam ko nga napakabangis yung hari mo doon. Kailangan mag-ingat tayo ng gusto dahil buwis buhay yung gusto mong suungin. Oo nga, nandun na tayo. Pero kailangan kong subukan. Hindi ako papayag na mabaliwala ang lahat ng pinaghirapan ni Tatang. Wala siyang inisip kundi ibang tao. Lahat tinulungan niya kaya itutuloy ko yung sinimulan niya. Nagpatuloy ako sa pagsama sa kanya sa mga pagronda lalo na sa gabi. Lumipas ang mga araw sa ganitong paraan. Hanggang sa isang araw, nabigla na lang ako nang tumawag sa akin si Ma'am Clara. Mara, naririnig mo ba ako? Ma'am? Nasaan ka, Mara? At bakit niyo natanong? Pakiusap, Mara. Kailangan ko ng tulong mo. Ha? Tulong ko? Nakalimutan niyo na ba yung ginawa niyo sa akin? Pinalayas niyo ako at pinagbintangan na magnanakaw. Katakot-takot na kahihiyan niyo sinapit ko sa inyo. Tapos hihingi kayo ng tulong ngayon? Mawalang galang na ho, ma'am. Pero ang kapal ho ng mukha niyo. Mara, parang awa mo na. Hindi ho. Sorry, pero hindi talaga. Bye. Pakiusap naman, Mara. Kausapin mo ko. Huwag mong ibababa ang telepono. Kailangan ko ng tulong mo. Nagmamakaawa na ako. Talaga? Bakit naman ho ako maaawa sa inyo? Binigyan niyo ba ako ng parehas na awa nung pinagtatabuyan niyo ko? Patawarin mo na ako, Mara. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Hindi ako magkakaila at sasabihin hindi ko sinadya ang lahat. Pero itatapon ko na ang pride ko. Patawad na, pasensya ka na talaga. Maiintindihan ko kung hindi mo ako patatawarin. Pero naalala ko, sabi ni Tiago, nalikas sa'yo ang pagtulong. Kailangan ko talaga ng tulong mo, Mara. Wala nang ibang makakatulong sa amin.
Ay, bakit nyo ba kailangan pang banggitin si Tatang? Ano ba kailangan nyo? Pakiusap naman, bumalik ka na dito sa bahay. Malubha ang sakit ni Benji. Dinala ko siya sa ospital pero wala silang magawa. Hindi nila malaman ang dahilan ng sakit niya. Payat na siya at nanghihina na siya. Si Benji ho ba? Alam niyo ho bang pinaggagawa niya sa akin? Wala akong pakialam kung anong mangyari sa kanya. Para naman, anak pa rin siya ni Tiago. Gugustuhin ni Tiago na tulungan mo ang pamilya niya. Lalo na ang anak niya, hindi ba? O wala ka na rin bang pakialam kay tatang mo? Nag-aagaw buhay na ang anak niya. Ipagdadamot mo ba sa kanya ang tulong? Si Jonas ho, sasabihan ko siya. Siya na lang ang pupunta dyan. Nandito kasi ako sa bahay niya at pagka uwi niya, sasabihan kong pumunta dyan. Pero ikaw lang ang nakakaalam sa mga gamot ni Tiago. Kumonsulta na ako sa ibang albularyo at wala din silang nagawa. Wala nang oras si Benji. Tulungan mo na siya, pakiusap naman, Mara. Hindi na para sa amin ni Benji. Para kay Tiago na lang. Napahinto ako sa sinabi ni Ma'am Clara. Tama naman ang sinabi niya. Gugustuhin ni Mang Tiago na tulungan ko ang pamilya niya. Sa ganito ring paraan, makakabalik ako sa bahay para makuha ang medalyon. Pumahig akong bumalik pero sinabi kong hihintayin kong makauwi si Jonas. Agad namang nagpasalamat si Ma'am na first time na narinig ko sa bibig niya. Pero lumipas ang araw at hindi pa rin nakakauwi si Jonas. Nagsabi siyang may iimbestigahan sa kabilang bayan tungkol daw sa mga pagpaparamdam ng aswang. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya sumasagot. Sinubukan ko siyang tawagan ulit pero wala talaga kaya tinext ko na lang para magpaliwanag. At matapos nito, dumiretso na ako kina Ma'am. Diyos ko naman, Mara. Buti na lang talaga't dumating ka na. Halika, tingnan mo nangyayari kay Benji. Bakit po nagkaganyan siya? Hindi ko rin alam. Lagi siyang di umuuwi simula nung mamatay si Tiago. Tapos isang araw ganyan na lang ang lagay niya. Putot balat na't hindi na nagsasalita. Napakataas ho ng lagnat niya. Hindi ko na alam ang gagawin, Mara. Tulungan mo naman siya pakiusap. Kailangan ko ho yung mga gamot ni Mang Tiago. Dumiretso ako sa kwarto at kumuha ng mga halamang gamot at mga libro ni Mang Tiago. Naalala kong may tinuro siya sa akin tungkol sa ganito. Kumuha ako ng damo na tinatago niya sa isang bote. Pinakuluan ko ito at nagsimula akong magdasal. Sinundan ko ang mga nakasulat sa libro ni Mang Tiago at inilagay ito kay Benji. Nagkumbulsyon ang lalaki at biglang sumuka. Niluwa niya ang puting bato na nahulog sa sahig. Bigla naman itong umusok at naglaho. Diyos ko, Mara! Yun ata ang nagiging dahilan ng sakit niya. Maaari, pero hindi rin ho natin masabi. Malalaman natin pag umayos na yung pakiramdam niya. Maraming salamat talaga sa iyo, Mara, ha? Kahit napakasama namin sa iyo, nagpunta ka pa rin talaga dito. Dahil yun ang gugustuhin ni Tatang. Nga ho pala, may kukunin lang po ako sa kwarto ko. Pwede ba? Pakibantayan na lang siya at pakitingnan po kung bababa yung lagnat niya. Oo naman, ako na bahala sa kanya. Pero babalik ka, ha? Tumango na lang ako at dumiretso sa kwarto ko sa pag-asa na iniwan niya dito ang bag ko na kinuha niya. Pero wala, hindi ko makita ang bag. Nagpunta naman ako sa mga kwarto ng lalagyan ng gamot ni Mang Tiago para hanapin nga ito. Pero wala rin. Nagdadalawang isip ako kung pasikreto ba akong papasok sa kwarto nila Ma'am Clara nang narinig ko ang boses niya. Ito ba yung hinahanap mo? Itong bag na kinuha ko sa'yo? Hindi mo na kailangan pang maghalughog sa buong bahay. Ibibigay ko naman talaga sa'yo Ito na, kunin mo. Ha? Salamat ho. Totoo ang sinasabi ko, Clara. Humihingi ako ng tawad sa mga ginawa namin sa'yo. Nilapastangan ka naming mag-ina at nagsisisi ako doon. Lalo na't ikaw pala ang susi sa pagpapagaling kay Benji.
Bumalik ho ako dito dahil malaki ang utang na loob ko kay Mang Tiago. Kinupkup niya ako na parang anak rin at tumulong pa siya sa pamilya ko. Siya yung nagpaaral sa mga kapatid ko kaya gusto ko lang gumanti sa pagtulong sa pamilya niya. Pero hindi na po ako mamamalagi dito. Lalo na kapag gumaling na si Benji. Aalis na ho ako. Oo naman, Mara. Naiintindihan ko. Napagtanto niyo rin ba na hindi gumana ang puting bato dahil tama yung sinabi ni Tatang? Na hindi karapat-dapat na tagapagmana si Benji kaya siya nagkasakit ng ganyan. Mismong katawan niya na yung umaayaw. Matagal ko nang alam, Mara. Pero nagbulag-bulagan ako sa katotohanan. Dahil gusto kong maranasan ni Benji ang kapangyarihan ni Tiago. Yung kabaitan po ni Mang Tiago yung kapangyarihan niya. Kaya siya magaling na albularyo dahil busila ko yung puso niya. Alam ko naman yun. Napakabait ni Tiago kaya nga nagsisisi na talaga ako. Ma? Nagmadaling pumasok si Ma'am sa kwarto nang marinig ang boses ni Benji. At dahil dito, binuksan ko agad ang bag pero hindi ko makita ang medalyon. Maya-maya ay biglang tumakbo palabas ng kwarto si Benji. Hinabol siya ni Ma'am hanggang gate pero nakaalpas na ang lalaki. Ano nangyari? Akala ko nanghihina siya. Hindi ko alam. Hindi ko alam, Mara. Parang nabuhayan siya eh. Teka, susundan ko si Benji. Baka kung mapano siya. Pero wag ka munang umalis dito, Mara. Baka bumalik naman siya eh. Magbantay ka lang dito pakiusap. Pero delikado na kung sa labas ng ganitong oras kung lalabas din kayo. Pero kayo ang bahala. Baka kung ano rin mangyari sa kanya eh, lalo na't may sakit pa ata siya. Tumango na lang siya sa akin at lumabas. Kinuha ko ang pagkakataon para halughugin ng bahay para sa medalyon. Binalikan ko ang mga gamit ni Mang Tiago. At dito ay nakita ko ang notebook na lagi niyang sinusulatan. Dinampot ko ito at nilagay sa bag. Kumuha pa ako ng ilan pang mga halamang gamot na madalang mahanap at ang paboritong bolo ni Mang Tiago. Papunta na ako sa kwarto nila Ma'am nang marinig ko ang pagbalik niya. Umiiyak siya at tarantang-taranta. Diyos ko po, Mara! Nagpunta si Benji sa kakahuyan! Huwag niyo ho siyang sundan doon. Hayaan niyo ho siya. Pero hindi mo naiintindihan, Mara. Si Benji na lang ang natitira sa akin. Kailangan ko siyang sundan kahit na mapeligro. Kahit na andun ang mga aswang. Kayo ho ang bahala. Pero huwag niyo ako sisisihin kung may mangyari sa inyo. Dahil binalaan ko na ho kayo. Pwede mo bang ituro sa akin kung aling sandata ang kailangan ko? Wala ho kayong laban doon, Ma'am. Huwag niyo nang subukan. Nakita niyo naman yung nangyari kay Mang Tiago, hindi ba? May anting-anting pa siya nun, ha? Alam ko lahat yun. Kaya nga takot na takot ako ngayon para kay Benji. Alam ko ang kakayanan nila. At nakita ko kung paano nila saktan si Tiago. Nakita ko ang lahat. At nagsisisi na ako doon. Kasalanan ko tong lahat. Nagsisisi? Anong ibig niyong sabihin? Pumasok siya sa nakabukas na pintuan ng kwarto nila. At mula sa ilalim ng kama, may dinampot siyang maliit na bote na may berdeng likido. Pinakita niya ito sa akin at sinuri ko ang kakaibang laman ng bote. Inamoy ko ito at napangiwi ako. Amoy lason. Alam ko ang amoy ng mga mapanganib na bagay na ganyan. Nanlaki ang mga mata ko noon dahil unti-unti nang nagkokonekta sa akin ang lahat. Hindi ko na kaya. Hindi na ako makatulog. Binabagabag na ako masyado ng konsensya ko. Para bang nararamdaman ko si Tiago na nandito sa bahay. Kung ano-anong binubulong niya sa akin. Ayaw niya akong patahimikin. Si Tatang? Anong ginawa niyo sa kanya? Hindi ko naman talaga siya ginustong matuluyan. Akala ko magiging maayos lang din ang lahat. Sabi ko ay tatakutin ko lang siya. Pero anong ginawa nila? Sinaktan nila ng husto. Sabihin niyo na ho sa akin yung buong katotohanan. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy pa. Anong kinalaman niyo sa pagkamatay ni Mang Tiago? Oo na. Ako na ang may pakananang lason. Binigay ko to sa kanya para humina ang anting-anting niya.
At nakipagkasundo ako sa mga aswang para atakihin kami. Pero nasobrahan sila. At hindi ko naman inakalang ganun sila karaming aatake sa amin. Yun ang nararapat sa'yo. Sawang-sawa na ako sa pagtitiis sa ugali niyong mag-ina. Pero ngayon malalaman kong pinlano mo ang lahat? Oo, Mara. Ako ang dahilan kung bakit namatay si Tiago. At pinagsisisihan ko na yon. Pero wala nang halaga yung pagsisisi mo. Wala na siya dahil sa'yo. Ginusto ko lang naman na ipasa na niya ang puting bato kay Benji. Hindi ko naman alam na magiging gano'n ang kakalabasan. Ano bang iniisip mo? Nilason mo siya at pinain mo sa mga aswang. Pero hindi ko inakala. Hindi. Akala ko igagaling pa siya. Tiago, patawarin mo ako. Napaluhod si Ma'am habang humahagulhol. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad kay Tatang. Sasampalin ko pa sana ulit, pero isang boses sa pintuan ang pumigil sa akin. Hindi ko napansin na pinapanood kami ni Benji. Nakatayo lang siya sa pintuan at nakatingin sa amin. Napaurong ako dahil ibang-iba na ang itsura niya. Malayo sa lalaking nakaratay sa kama kanina. Wala pang isang oras ang lumipas nang umalis siya. Pero para bang nagpalit siya ng kaanyuan. Tila ba tumangkad ang lalaki. Nagkaroon ng laman at naging mas matikas ang katawan. Ngumiti siya at tumindig ang lahat ng balahibo ko. Lumapit siya sa kanyang nanay habang hindi inaalis ang paningin sa akin. Dahan-dahan ko namang nilabas ang bolo sa bag. Benji! Benji, anak! Lumabas ka! Anong nangyayari sa'yo, anak? Parang may nagbago sa'yo. Benji! Bakit hindi ka sumasagot? Ano nangyari? Nag-aalala ako sa'yo. Tumahimik ka! Tigilan mo ako! Umalis ka na! Sa isang iglap, hinablot niya si Ma'am at kinaladkad palabas ng bahay. Nagpumiglas ang babae kaya tinapon niya ito sa sahig. Hindi pa siya nakontento at tinadyakan niya ang sariling ina. Natawa si Benji sa paghihirap ni Ma'am Clara at sinimulan siyang ingudngod sa simento. Duguan na ang mukha niya pero tumatawa pa rin ang anak niya. Tumakbo na ako noon para tulungan si Ma'am. Hindi ko alam ang nangyayari kay Benji dahil mukhang hindi lang nagbalik ang lakas niya, pero dumoble pa yon. Gayunpaman, kinuha ko ang bolo at sinubukang itaga sa kanya, pero mabilis siyang nakailag. Hinampas niya ang mukha ni Ma'am kaya kumalabog ang babae sa sahig. Hindi na siya gumalaw matapos nito. Sinalag ulit ni Benji ang isa pang pag-atake ko. Napakabilis niya. Bigla niya akong tinulak paloob ng bahay kaya napadaos-os ako sa sala. Nahulog ang bolo ko at gumapang ako para makuha ito. Pero inapakan niya ang kamay ko kaya napabitaw ako sa sakit. Gamit ang isang kamay, sinakal niya ako at hinampas sa dingding. Inipit niya ako ng katawan niyang mistulang nagdoble ang laki hanggang sa nahihirapan na akong makahinga. Benji! Benji, bitawan mo ako! Wala ka nang kawala ngayon! Ipapakulong kita, hayop ka! Ipapakulong kita dahil sa mga ginawa mo sa akin! Ginusto mo din yung lahat, huwag ka na magsinungaling! Pakipot ka pa eh! Ang kapal talaga ng mukha mo, Benji! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Wala na makakapigil sa atin ngayon! Pilit niyang tinatanggal ang damit ko pero kinalmot ko siya ng kinalmot. Pinupuntirya ko ang mga mata niya kaya napasigaw siya sa galit. Dito na medyo lumuwag ang pagkakasakal niya sa akin. At gamit ang natitira kong lakas, kinayod ko ang mga hinlalaki ko sa mga mata niya. Tuluyan niya akong nabitawan kaya nakayuko ako at hinablot ang bolo sa sahig. Pag-ikot ko, itatara ko na sana ang bolo sa kanya. Pero napaurong ako sa nakita ko. Dahil nag-iba ng anyo ang lalaki. Sinunggaban niya ako at nakagat. Nagawa ko siyang salagin ng kamay ko. Pero yun ang kinagat niya at ayaw niya itong bitawan.
Sinuntok ko siya gamit ang kabilang kamay. Pero ngumiti lang ito at binaon pa ang mga pangil niya sa kamay ko. Isa kang aswang! Aswang! Masarap ang dugo mo. Mapapasakin ka na ngayon. Kukunin ko ang lahat-lahat mo. Pagpepestahan ko ang katawan mo sa lahat ng paraan na gusto ko. Anak! Anak Benji! Ano nangyayari sa'yo? Umalis ka dito, ma. Hindi ko na kayang pigilan yung sarili ko. Nasimulan ko na si Mara. Baka hindi na uminto. Kaya huwag ka na humara-hara dito. Hindi ko na napipigilan yung galit ko. Huwag mo sabihin naging aswang ka. Oo. Anong gusto mong gawin ko? Ayaw nang gumana ng anting-anting ni Papa sa akin. Wala nang gumagana. Saan ako kukuha ng kapangyarihan? Pero paano? Akala ko tuluyan ka nang nanghina dahil sa puting bato. Hindi mo lang alam. Napapalibutan ng buong bayan ng mga aswang. Nandyan lang sila. Nagtatago at nagmamanman. Ang Harimudon, pinaunlakan niya ang hiling ko. Binigyan niya ako ng lakas. Hindi katulad ni Papa na pinagkait niya sa akin ng lahat. Mabuti pang mamatay na talaga siya. At maghahari na ang totoong may kapangyarihan. Huwag kang magsalita ng ganyan sa tatay mo, Benji. Nagbago na ang ihip ng hangin ah. Hindi ba't ikaw yung nakipagkasundo sa Harimudon para patayin si Papa? Tama na. Tama na, anak. Huwag mong sabihin yan. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Huli na ang lahat. Sumama ka na lang sa amin, ma. Magkakaroon ka din ng ganitong lakas. Tignan mo ako! May panahon pa, anak. Maaari ka pang bumalik sa pagkatao. Pakiusapan natin si Mara. Kaya niyang gawa ng paraan yan. Bibigyan ka niya ng pangontra. Puro ka na rin, Mara. Nagaya ka na kay Papa. O baka gusto mo na rin siyang ampunin. Kinakahiya mo na ba ako, ma? Hindi. Hindi, Benji. Pero nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa natin. Tama na, anak. Mamuhay na lang tayo ng tahimik. Hindi na natin kailangan yan lahat. Yan ang akala mo. Hindi ako makakabayag na hindi manalo ang mga aswang. Kailangan ko ipakita sa Harimudon na tama ang desisyon niya sa akin. Siya lang naman yung nagtiwala sa akin eh. At sisimulan ko yon sa pag-aalay kay Mara sa kanya. Ibibigay ko sa Harimudon ang totoong tagapagmana ng anting-anting. Palapit ako ng palapit sa pintuan habang nagtatalo ang mag-ina. Pinilit kong kumurap-kurap para magliwanag ang paningin ko. Ramdam ko ang kawalan ng dugo mula sa mga kagat ni Benji sa akin. Dahan-dahan akong sumubok palabas ng sala. Nakaabot na ako sa gate nang biglang may humatak sa buhok ko. Napakabilis ng pangyayari. Dahil sa isang iglap ay umitsa ako sa puwersa ng pagkakahatak sa akin. At sa susunod ay narinig ko ang kahindik-hindik na pagsigaw ni Ma'am. Nakagat siya ni Benji nang subukan niya akong tulungan. Ma! Bakit ka humarang? Hindi ko sinasadya. Ma, sorry! Benji, anak! Nanlaki ang mga mata ni Benji sa nagkalat na dugo ng sarili niyang nanay. Nakita ko na nakatitig siya sa laman ni Ma'am. Nagsimula siyang maglaway at nilabas ang pangil. Kakagatin niya na dapat sa leeg si Ma'am Clara. Nang bigla niya itong iiwas at nakagat na lang sa braso. Napasigaw nun si Ma'am Clara at para bang naliwanagan siya sa ginawa niya. Pero huli na ang lahat dahil sa mga natamong sugat ni Ma'am. Nagitla siya sa ginawa niya at tumakbo paalis. Benji! Benji, anak! Umalis na ho siya, Ma'am. Teka lang ho, lalagyan ko kayo ng gamot. Huwag na, Mara. Wala nang oras. Dahil nararamdaman ko na. Susubukan ko lang ho. Huwag ka nang umalis, Mara. Sa bulsa ko, kuhanin mo ang anting-anting. Nasa inyo ho? Itinago ko. Sinubukan kong ipagamit kay Benji pero wala talaga. At dun ko napagtanto na ikaw talaga. Sa'yo lang gagana. At tama si Tiago. Ikaw talaga ang dapat magmana ng anting-anting. Isuot mo ito. Bilisan mo. Hindi ho. Sa inyo ho muna.
Malala ng mga sugat niyo. Huli na para sa akin. At hindi rin yan gagana. Sa mga busilak lang ang puso gumagana. Ikaw ang napili ng medalyon, Iha. Pero paano ho kayo? Huwag mo kong alalahanin. Pinili ko ito. Inaamin kong nagkamali ako. Pero ito ang nararapat sa akin. Pinatay ko si Tiago. Kinsinti ko si Benji. At lahat ng yun ay kasalanan ko. Pero nagbago na ho kayo. Isuot mo na ito. Isuot mo na itong medalyon. Nakuha ko mula sa bulsa niya ang medalyon. Umubo ng dugo si Ma'am at hindi na humihinto. Hirap na siya kaya nilagay ko na lang ang kamay ko sa balikat niya. Naging malupit man si Ma'am sa akin. Sa huli naman ay ginawa niya ang tama. Patawarin mo ako. Si Benji. Si Benji. Ako na ho ang bahala sa kanya, Ma'am. Magpahinga na ho kayo. Hindi na siya sumagot. Nakapikit na siya at hindi na muling nagising. Sinubukan ko pa rin siyang lagyan ng gamot pero wala na rin talaga. At sa bawat segundong lumilipas, nagdidilim na ang paningin ko. Nagsimula akong lumabas pero nasa gate pa lang ako. Nagdodoble na ang paningin ko. Sinubukan kong tawagan si Jonas pero patuloy lang ang pag-ring ng telepono niya. Nagawa ko pa siyang padala ng mensahe bago ako tuluyang nawala ng malay. Nagising ako sa kama ni Jonas. Napangiwi ako sa hapde ng pinapahid niyang gamot sa kamay ko. Tinanong ko sa kanya kung nasa na si Ma'am, pero umiling na lang siya sa akin. Wala na talaga si Ma'am? Wala na. Nadatnang kitang duguan doon, Mara. Hindi ko alam kung ano nangyari sa iyo eh. Pero parehas kayo malubha yung sugat. Sinubukan ko siyang gamutin pero wala na talaga. Ano ba kasi nangyari sa inyo? Si Benji. Kinausap daw niya ang hari mo doon. Tapos pumayag na maging aswang din siya. May kasunduan sila na gagawin akong alay. Dahil ako daw ang tagapagmana ng medalyon. Itong medalyon na suot mo? Pero bakit ganun? Hindi ba yung gumagana? Hindi ka na dapat umabot sa lagay na yan kung okay yan. Yun nga din ang naisip ko eh. Kaya sa tingin ko, sira pa rin yan. Ibig sabihin yan, hindi ka muna dapat makipaglaban. Tinatarget ka nila, Mara. Hindi ako papayag, Jonas. Pangako ay paghihiganti ko si Tatang. Papatayin ko si Benji. Ang hari mo doon na yun, pati lahat ng mga alagad niya. Abay, Mara, pagaling ka muna. Ang dami mong plano eh, nanghihina ka naman. Ba't hindi ka nalang pumirmi dito? Total, sira naman yung medalyon eh. Wala ka ng paraan para maisakatuparan yung plano mo. Totoo ang sinasabi ni Jonas. Kung kay Benji pa lang, kamuntika na akong masawi. Ano pa kaya kung napakarami ng mga aswang na haharapin ko? Nagpagaling ako habang inaaral ang mga nakuha kong libro at notebook ni Mang Tiago para makahanap ng kahit anong magpapagising sa kapangyarihan ng medalyon. Habang si Jonas naman, tuloy sa pagronda sa bayan. Isang gabi, nangyari ang kinakatakot ko. Kasama ko ang aso mula sa kakahuyan na inampunan ni Jonas nang bigla kaming parehas na napalingon sa bubong. Galit na kumakahol ang aso kaya hinanda ko ang bolo sa maayos kong kamay. Panay ang ungol niya sa bandang likod bahay kaya lumabas ako. Binuksan ko ang ilaw at sumilip ako sa bubong pero wala namang tao. Maya-maya pa, sumugod ang aso at kumahol sa panig ng malaking puno malapit sa bakod. Mara? Meron atang tao dun. O kung hindi man, aswang. Pumasok na kayo sa loob. Ako nang bahala dito. Bumalik kami sa loob ng bahay at huminto ang pagkahol ng aso. Maya-maya pa, sumunod na si Jonas sa loob at hindi maipinta ang mukha niya. Dito ko napansin na may mga sugat siya sa braso at umiika-ika siya. Oh, ano
Anong nangyari, Jonas? Wala akong nakita. Baka hayop lang yun. Hindi naman magpupunta yung aswang dito, lalo na't may pangontra tayo sa palibot ng bahay. Pero Mara, may problema na naman. Meron na namang namatay sa bayan eh. 2 yun. Sinubukan kong habulin yung aswang pero nahuli na ako. Pinatay nila si Mang Entoy tsaka yung apo niya. Diyos ko, hindi na sila naawa sa matanda at sa bata. Sana sumama na lang ako sa iyo eh. Kung 2 tayo, matutulungan kita maghabol sa kanila. Eh hindi ka pa nga okay, Mara. Paano ka makikipaglaban? Nalaman mo na ba kung paano mapagana yung anting-anting? Hindi pa nga eh. Pero malapit ko nang matapos lahat ng mga nasulat ni Mang Tiago. Hanggat wala ka pang anting-anting at hindi ka pa nakaka-recover, mabuti nang dumito ka muna sa bahay. Naintindihan mo ba yun, Mara? Hindi ako makakapayag na mangyari din sa'yo yung nangyari kay Mang Entoy. Gusto kong malaman mo na importante ka sa akin at gusto ko palagi kang ligtas. Oo, sige. Hindi na lang muna ako lalabas. Salamat, Mara. Alam ko namang gusto mo magiganti, pero ayokong nasasaktan ka. Alam mo kasi, Mara, kasi... Uy, ano, okay ka lang ba? Bakit parang nauutal ka? Matagal ko na kasing gustong umamin sa lihim kong pagtingin sa'yo eh. Hindi mo naman natatago ng maayos eh. Kasi alam ko naman. Ganun ba? Pero huwag kang mag-alala. Gusto din naman kita eh. Kaya nga ako nagpunta dito dahil alam kong ligtas ako kapiling ka. Na hindi mo ako pababayaan. Simula noon, nagkamabutihan na kami ni Jonas. At tuluyan na nga kaming naging magkasintahan. Inalagaan niya ako ng husto hanggang sa gumaling na ang mga sugat ko. Sumang-ayon ako sa kondisyones niya. Mahirap kung sasama ako at magiging pabigat pa ako sa kanya. Pero hindi ko maiwasang mabagabag sa mga nangyayari. Binasa ko na lahat ng sulat ni Mang Tiago, pero walang nagtuturo tungkol sa kanyang medalyon. Hanggang isang gabi, nagising na lang ako ng pawis na pawis at hinihingal. Dahil napanaginipan ko siya. Pinaalala sa akin ni Mang Tiago ang ritual na nabanggit niya sa akin dati. Dali-dali kong tiningnan ang kalendaryo at napagtanto ko na nauubos na ang oras para sa tamang panahon na pwedeng gawin ang ritual na yon. Nagmadali ako papunta sa sementeryo. 8:00 ng gabi para gawin ang ritual. Matapos nito, naramdaman kong uminit ang medalyon sa aking palad. Sinuot ko ito at naramdaman ng malakas na kapangyarihan na dumadaloy sa bawat bahagi ng aking katawan. Wala si Jonas pag uwi ko, kaya nagdesisyon akong ibahagi na lamang ang magandang balita pagka-uwi niya kinabukasan. Tuwing hating gabi hanggang madaling araw din kasi ang ronda niya. Kaya naman nagulat ako nang maramdaman kong may pumasok sa kwarto ng madaling araw at tumabi sa kama. Nagtaka ako noon dahil malikot ang kamay ni Jonas kaya napatanong ako. Jonas? Okay ka lang ba? Ano nangyayari sa'yo? Okay lang ako, Mara. Marami lang nangyari. Gusto kong malaman mo na gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sigurado ka okay ka lang? May maganda akong balita. Yung medalyon. Shhh! Hayaan mo akong mahalin ka ngayong gabi. Tumango na lang ako. At sa unang pagkakataon, may nangyari sa amin. Masayang masaya ako dahil sa nabigay ko ang buong sarili ko sa lalaking mahal ko. Medyo kakaiba si Jonas ng gabing yon. Nadoble ata ang liksi niya. At kahit madilim, kitang-kita ko ang laki ng katawan niya at ang kakaibang dating niya. Hindi ko malaman kung dahil lang ba sa gabing yon na may nangyari sa amin. Pero kakaiba talaga siya. Napagod ako ng husto sa ginawa namin, kaya agad na rin akong nakatulog. Nagising naman ako ulit dahil sa mga pagkaluskos sa pintuan. Wala si Jonas sa kama kaya tumayo ako para papasukin ang aso. Nagbihis ako at kinuha ang medalyon sa gilid ng kama at sinuot ito. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nagimbal sa nakita ko. Si Benji.
Hawak niya na ang aso at papangusin niya ito nang makita niya ako. Bumalik kang nakakalokong ngiti ni Benji nang pagmasdan ako. Kumaripas ang aso sa loob ng kwarto dahil sa takot. Sumama ka sa akin, Mara, kung ayaw mo masaktan. Hindi ako sasama sa'yo. Wala nang tutulong sa iyo sa pagkakataong ito. Tayong dalawa na lang ang nandito. Parang awa mo na, Benji. Tigilan mo na ako. Sumunod ka na lang sa utos ko. Sa isang iglap, mabilis na tumakbo ang aswang patungo sa akin at binigwasan ako. Napakalakas ng puwersa niya at kahit sinong tao ay mapapataob nun. Pero hindi ako dahil suot ko na ang medalyon. Parang kagat lang ng langgam ang ginawa niya sa akin. Nagkunwari akong nasaktan at nawala ng malay. Binuhat naman ako ni Benji noon. Hinayaan ko siya dahil ika nga ni Mang Tiago. Kailangan kong maging madiskarte. Sumilip ako at nakita na dinala niya ako sa kuta ng mga aswang sa gitna ng kakahuyan. Nagngit-ngit ako sa galit ng mamataan ng mga bata, dalaga, pati na rin ang matatanda sa isang hawla na binabantayan ng mga aswang. Inilaglag ako ni Benji sa lupa. Nilapitan ako ng mga aswang pero may isang boses na pumigil sa mga kamay nila na mahablot ako. Boses na hindi ko kailanman inasahan na marinig dito. Huwag niyo siyang gagalawin. Hintayin natin yung Harimudon. Jonas! Jonas, anong ginagawa mo dito? Hindi niya pala alam. Grabe. Akala ko malala na yung panluloko ng nanay ko sa tatay ko eh. Pero ito, mas nakakatawa ito. Hindi alam na kasintahan mo na nakikipagsiping siya sa isang aswang. Tumahimik ka, Benji. Jonas! Anong sinasabi niya? Hindi mo ba alam na niloko ka lang ng taong mahal mo para mas maging makapangyarihan siya? Totoo ba yun? Totoo ba yung sinasabi niya, Jonas? Pasensya na. Pero oo. Pero bakit? Pinagkatiwalaan kita. Binigay ko ang lahat sa'yo. Pero ito ang binalik mo sa akin? Niloko mo ko, Jonas! Sinasabi ko na sa'yo, di ba? Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hindi natin sila malalabanan, Mara. Bakit hindi na lang tayo makipagsanib sa kanila? Hindi mo ba nakikita? Masyado sila marami. Masyado sila malakas. Wala tayong laban. Dadalawa lang tayo. Hindi pa maaasahan yung kapulisan dahil takot na takot lahat sila. Pues ako hindi. Sinabi ko sa'yo, gagawin ko ng paraan. Sabi ko sa'yo, kakayanin natin. Hindi mo naiintindihan. Hanggang saan lang may maabot na magagamot na tulad natin. Tsaka kung wala tayong agimat o mga makapangyarihang bagay, ano pa bang kwenta natin? Malakas tayo kung magtutulungan tayo, Jonas. Magtiwala ka lang. Hindi na ako naniniwala sa ganyan. Simula nang tanggihan ako ni Mantiago na maging estudyante niya. Nangako ako magiging magaling pa ako sa kanya, Mara. At sa ganitong paraan, mas lalakas pa ako higit pa kay Mantiago. Hindi lang bilang albularyo, mas marami pa tayong matututunan na itim ng Salamanca. Ano, Mara? Ayaw mo ba nakapangyarihan? Ayoko. Kung katumbas ang pagiging aswang, wag na lang. Kahit kailan, hindi ako mananakit ng mga tao. Hindi ko inakalang kukuntsabahin mo ang hari mo doon para lang sa kapangyarihan. Nakakasukay ang ugali mo, Jonas. Mara, makinig ka naman sa akin, oh. Hindi na. Tama na, Jonas. At dito pa talaga kayo nag-away? Tumahimik na kayo. Paparating na siya. Isang matabang nilalang na may ulo ng baboy ramo ang lumitaw sa gitna ng kakahuyan. Yumuko ang mga aswang kay Harimudon. Tumingin sa akin ang Harimudon at nagsimulang lumapit. Humarang naman si Jonas at yumuko. Harimudon, dinala na namin siya. Siya yung tagapagmana na anting-anting ni Mantiago. Ako ang nagdala sa kanya dito, hindi si Jonas. Ginawan lang niya ng paraan para mawala yung depensa ng babae. Wala akong pakialam kung sino sa inyo ang nagdala. Ang importante, nandito na siya. Umaasa ako na tutupad ka sa usapan.
Hindi mo siya papatayin. Gagawin mo lang din siyang aswang. Tingnan natin. Gutom na ata yung mga kasamahan ko dito. Gusto niyo na bang kumain mga kasamahan? O gusto niyo ng panibagong kauri natin? Paano ba yan? Gusto nila parehas. O siya, ilabas niyo ang mga tao. Ipapakita ko sa tagapagmana ang kapangyarihan ko. Hinatak ng mga aswang ang isang matandang lalaki. Nilapit nila ito sa Harimudon at dumura ang aswang sa balat ng lalaki. Nangisay ang matanda at maya-maya ay namilipit sa lupa. Isa na ng mga alagad. Nakita niyo? Sinong gusto sumunod? Teka, nagugutom na ako. Gusto ko ng laman ng tao. Pakawalan ng mga bata. Ilapit yan sa akin. Wag! Wag mong galawin ang bata! O siya, ikaw na lang. Sandali! Huwag si Mara! Panindigan mo ang kasunduan natin. Sinabi mo gagawin natin siya kapanalig. At kapag nag-iaswang rin siya, ako nang bahala na maging mambabarang siya. Maaasahan mo kami magiging kaalyado mo na mag-aasik ng lagim laban sa mga tao. O siya, sige. Pero bago ang lahat, papakita ko ang bisa ng laway ko sa kanya. Hinablot ako ni Benji papunta sa baboy ramo. Hindi ako nagpumiglas. Inabangan ko na makalapit ako sa mga hawla ng tao at sa bata. Lumapit sa akin ang Harimudon. At bago pa niya ako malawayan, sinuntok ko ang lalamunan niya. Umitsa ang ulo niya palikod at tumama siya sa isang malaking puno na bumagsak sa puwersa ng ginawa ko sa kanya. Ramdam ko ang nag-uumapaw na kapangyarihan na nanggagaling sa medalyon. Ginamit ko ito para salagin ng mga grupo-grupo ng mga aswang na umaatake sa akin. Dumanak ang dugo ng mga napuksa kong aswang hanggang sa wala nang natira kundi si Jonas, Benji at Harimudon. Hindi ko na kailangan ng sandata. Ang mga kamao, siko at paako ang nagpabagsak sa kanila hanggang sa lumapit sa akin si Benji. Binalak pa niya akong kutyain pero hindi ko na siya hinayaan. Inipit ko ang mga braso ko sa ulo niya at nilagay ko ang kamay ko sa loob ng bibig niya. Hinata ko ang bibig niya hanggang sa mawarak ang taas na parte ng mukha niya mula sa bungo niya. Ganun na lang ang matinding galit ko sa lalaki. Kaya hinampas ko ang kalahati ng mukha niya sa lupa at inapakan ito. Pero hindi ko namalayan na habang ginagawa ko pala ito, nagawang makakapit ni Benji sa medalyon ko at napigtas niya ito mula sa aking leeg. Sa puntong ito, nakabalik na sa ulirat ang Harimudon at paatake na ulit. Sa isang iglap, nasa harap ko na siya at susunggaban na ako nang biglang humarang si Jonas. Sinalag niya ang pag-atake ng Harimudon na siyang nagpagalit ng husto sa kanya. Kinagat niya ang balikat ni Jonas at natanggal ang buong braso nito. Dali-dali ko namang dinampot ang medalyon at gamit ang kamay na ito, sinuntok ko ng sinuntok ang mukha ng baboy ramo hanggang sa hindi na siya gumagalaw at wala nang natira sa ulo nito. Jonas, sandali kukuha ko ng halamang gamot. Baka meron dito sa gubat. Mara, wag na. Kukunin mo na yung mga tao at umalis na kayo. Hayaan mo na ako dito. Hindi. Nakita ko ang ginawa mo. Niligtas mo ako kaya ka napahamak. Sinabi ko naman, di ba? Sabi ko sa'yo, lahat gagawin ko para sa'yo. Huwag kang susuko, Jonas. Kaya kong gamutin yan. Magagawa natin ang paraan yan. Magtiwala ka lang sa akin. Patawarin mo ko. Hindi kita ipinagkanulo. Maniwala ka. Naunahan lang ako ni Benji. Hindi ko sinasadya mapahamak ka. Hindi na maganda ang lagay ni Jonas kaya dali-dali kong ginabayan ang mga tao paalis ng gubat at pabalik na rin ang bayan. Nakabalik naman ng maayos sa kanilang pamilya ang mga nakuha ng aswang. Naagapan ko si Jonas. Nabigay ko ang pangontra sa laway ng Harimudon. Kaya bumalik sa pagiging tao si Jonas at ang matandang lalaki na nalawayan kanina. Mara? Buhay pa ako? Tsaka tao na ako ulit?
Oo, Jonas. Bumalik ka na sa pagiging tao. Pero sa kasamaang palad, hindi na nabalik ang braso mo. Buhay pa rin ako. Yun yung mahalaga. Tsaka ligtas ka, Mara. Maniwala ka. Hindi ko sinasadyang ganun yung mangyari. Ipaliwanag mo sa akin para maintindihan kita. Nagro-ronda ako na mahuli ko na mo doon. Akala ko katapusan ko na pero nalawayan niya ako. Pero doon ko naisip na imbis magpakamatay na lang ako dahil ayoko mag-iaswang. Bakit hindi ko na lang gamitin yun para magkunwaring kapanalig nila? Hindi mo naman sinabi sa akin yung plano mo. Gusto ko malaman kung nasan yung kuta nila nang hindi ka nilalagay sa pahamak. Pero yun yung pagkakamali ko, Mara. Hindi ako nagtiwala sa'yo dahil may diskarte ka din. Pero galing ng ginawa mo ah. Inubos mo sila, Mara. Pati nga ako nagulat sa kapangyarihan mo eh. Oo, dahil gumana na ang medalyon. Sasabihin ko sana sa'yo pero nagkagulo na. Hindi ko alam na sinundan ako ni Benji dito. Kaya nagpanggap ako na alam ko yung nangyayari para hindi matimbog na gusto kitang iligtas doon. Tsaka totoo nga't nagkatampuhan kami ni Mang Tiago at nagkaroon talaga ako na hinanakit sa kanya. Pero hindi kita ipagpapalit dahil doon. Hindi ko kailangan ng ganong klaseng kapangyarihan. Nakita ko naman eh. Handa kang mamatay para sa akin. Oo naman. Alam mo namang mahal kita eh. Huwag mo na akong tatakutin ulit ng ganun ha. Kundi ikaw naman ang malilintikan sa akin. Tandaan mo, nasa akin yung medalyon. Nangako si Jonas pero matagal na panahon bago na numbalik ang tiwala ko sa kanya. Hindi biro ang nangyari sa amin. Pero sa huli naman ay nagkaayos din kami. Hindi na naibalik ang braso niya pero kontento naman siya sa buhay niya bilang manggagamot dahil naging tahimik na sa aming lugar. Kung meron mang naliligaw na aswang, nandito naman ako at ang medalyon na pamana ni Mang Tiago. Nilibing namin sa tabi ni Mang Tiago si Ma'am Clara. Dumadalaw pa rin ako sa puntod nila paminsan-minsan at hinding-hindi ko malilimutan ang kabaitan na pinadama sa akin ng amain ko. Habang buhay kong sisikapin na ipalaganap ang kabutihan ni Mang Tiago sa iba pa at ipasa ang kanyang mga karunungan. Dito na lamang po nagtatapos ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa inyo, pati na rin sa mga listeners ninyo.